Tiwala Malacanang na malaki ang maitutulong ng bagong talagang Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization, Kiko Pangilinan. Samantala, giniit ng palasyo ang kahalagahan ng Bangsamoro Basic Law. Si Noel Perfecto sa detalye. Kinumpirma ni Communications Secretary Herminio Coloma sa mga mamahayag na regular na bulong-pulungan na mismo ang Pangulong Benigno Aquino III ang pumili kay dating Senador Francis Pangilinan na pangisiwaan ang operasyon ng 4 na kontrobersyal na ahensya sa ilalim ng Department of Agriculture para maisaayos nito ang lumalalang sitwasyon ng naturang mga ahensya. Kabilang dito ang National Irrigation Administration, Philippine Coconut Authority, National Food Authority at ang Fertilizer and Pesticides Authority. Ang atas ng Pangulo kay Secretary Pangilinan ay upang pangasiwaan yung 4 na mahalagang ahensya. Ang National Irrigation Administration, National Food Authority, Fertilizer and Pesticides Authority at yung Philippine Coconut Authority. Bukod pa riyan, siya ay inatasan din na maging lead person doon sa pagsasagawa ng National Convergence Initiative. Ito ay yung pinagsamang mga programa ng Department of Agriculture, Department of Environment and Natural Resources at Department of Agrarian Reform na patungkol sa pagpapahusay ng ating mga sistema sa agrikultura at food security. At para matamo din yung mga layunin ng Agrarian Reform Law. Sinabi ni Secretary Coloma na base sa Executive Order 175 at Memorandum Order 70, may talaga bilang Presidential Advisor for Food Security and Agricultural Modernization si Pangilinan at pati ang 4 na mga ahensya ay isinilalim na rin sa poder ng Malacanang. Samantala, isa rin sa mga napag-usapan sa forum ay ang kahalagahan ng Bangsamoro Basic Law. Mismo ang Pangulong Benigno Aquino III ang nagtutulak dito para maipasa na ito bilang isang batas at matamo na ang mailap at matagal nang minimithing kapayapaan, kaayusan at katahimikan sa buong Kamindanaoan at tiyak na komprehensibong edukasyon para sa lahat ng lahing Bangsamoro. Tinitiyak po natin na magkakaroon ng maayos na pagbabalangkas ng Bangsamoro Basic Law na isusumite sa ating Kongreso. At kapag sila ay sumang-ayon na sa pagpasa nito, maaari nang idaos ang isang plebisito sa umpisa ng 2015. At itong plebisito na ito, kung lalabas dyan na inaaprubahan ng ating mga kababayan ang Bangsamoro Basic Law, ay magre-resulta sa pag-phase out ng Autonomous Region of Muslim Mindanao at pagtatatag ng isang Bangsamoro Transitory Assembly na siya rin namang maghahanda para sa pagdaraos ng kauna-unahang regular na eleksyon para sa Bangsamoro Political Entity na inaasahan natin magaganap kasabay ng 2016 national elections. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.